Kumbaga, yung itong mga politiko, yung mga nakaupo ngayon, parang gumagawa sila ng solusyon na wala namang problema. Ganito ay larawan ni Ernie Gallardo, presidente ng Kota Nadako Crablets Workers o KOTAW, ang mga proyekto at polisiya ng gobyerno sa coastal communities sa Gubat, Sorsogon. Ang KOTAW ay binubuo ng mga catchers o nanghuhuli ng similya ng alimango o mud crab, nag-aalaga nito sa nursery ponds at naghahatid sa iba pang mga nag-aalaga ng alimango para ibenta sa merkado o pang-export. Isa ang KOTAW sa pinakamalaking supplier ng crablets sa bansa. Kabilang ang KOTAW sa Save Gubat Bay Movement na nananawagan ng pagpapatigil sa mga proyektong anilay sisira ng kabuhayan, tirahan at kalikasan sa sasaklawin nitong 13 fishing communities. Isa sa kanilang nilalabanan ng proyektong Coastal Road and Shore Protection ng DPWH. Ang ibinigay sa amin ay Coastal Road, mga reklamasyon, at yan ang mga pagpapalayas sa mga naninirahan sa tabing dagat, ang ating komunidad ng mga mangingisda. Kahit daw kasi naglabas ng cease and desist order ang DENR sa proyekto noong 2022 dahil sa kawalan ng Environmental Compliance Certificate, ramdam pa rin daw ng mga crablet catchers at gatherers sa Gubat ang epekto nito. May parte dyan na semento nga. Kumbaga, alam mo kung saan sila huhulihin ngayon. Dahilan nawala na yung hinuhulihan mo, hindi mo na alam kung saan na sila ngayon huhulihin. O kung nabubuhay pa sila sa hanggang sa ganong stage. Isa pa raw sa mas nakaaapekto sa kabuhayan ng mga mag-aalimango ang Fisheries Administrative Order or FAO 264 na ipinasa noong 2020. Layunin daw nito na i-regulate ang mud crabs at hindi maubos sa karagatan. Noong 2021, sinuspinde ng BIFAR ang isang bahagi ng kautusan na nagbabawal sa pagkuha at pagbebenta ng juvenile crabs at crablets dahil sa pag-alma ng mga mag-aalimango. Pero sa kabila nito, apektado pa rin daw ang kanilang kabuhayan dahil sa limitasyon na ibinibigay pa rin ng FAO 264. Isa sa kanila si Jesus Fadeliega, higit 50 taon nang nanghuhuli ng alimango at nangingisda. Ang buhay din namo, batog siyan magulang ko pa sa panahon, mayado pang pagbuhay namo niyan, grabe na. Hirap-hirap na niyan kay grabe ang binabawal sa gobyerno. Pinaalis ang mga tao din eh. Yun nga ni gusto nila tanggalin kay kukuha nga nila. Dagdag pa niya, tila nais lang daw ng gobyerno at negosyante na kontrolin ng mayamang karagatan para bigyang daan ang proposal na multi-species marine hatchery ni 2nd District Representative Maria Bernadette Escudero. Pag yung hatchery na tuloy, sila na yung hawak dyan. Community-based gusto nila talaga i-privatize, mawawala kaming parte sa industriya na yan. Sa katatapos lang na Stakeholders Forum na ipinatawag ng BIFAR nitong August 30 hinggil sa FAO 264, ipinakita ng mga mag-aalimango ng KOTAW na sustainable ang kanilang paraan ng panghuhuli at pag-aalaga ng alimango. Kaya panawagan nila ang suporta ng pamahalaan para sa pagpapaunlad ng industriya at kalikasan. Ang gusto namin talaga, tulad magtanim tayo ng bakaw. At ang pangalawa naming matagal na namin hinihingi, hindi hatchery kundi sanctuary, crab sanctuary. Mayroon ng isang lugar na kung saan doon kami magpapalaki ng mga gravid. Pag dumating sa puntong sila ay tama na at angkop na yung size at yung itlog pwede na siyang release, kukunin namin ito at i-release namin sa wild. Ito si Joseph Gloria, kasama si Avon Ang at Mark Saludes, nag-uulat para sa Alab.